Magandang gabi po sa lahat. Happy midweek po. Kumusta na ang inyong kalahating sanlinggo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong gabi ay papatuloy po natin ating pagbabasa sa aklat ng Exodo ano po. At tayo ay muling magkakaroon ng kaalaman at katalinuhan buhat sa banal na kasulatan. Bago natin ipagpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa isang kalahating linggong nagdaan na kami po inyong iningatan. Pinahiram ng buhay at kalakasan, pinagaling sa aming mga karamdaman. Pinasigla niyo po ang aming mga pangangatawan. Maraming salamat po sa inyo. Patawarin din po sana kami sa aming mga kasalanang nagagawa. Sana po sa gabing ito'y samahan nawa kami muli ng banal na espiritu upang maunawaan po namin ang aming mga babasahin ngayong gabi at patuloy nyo kaming bigyan ng katalinuhan at kaalaman pang espiritual. Salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, ngayon po ay pagpatuloy na natin ang ating pagbabasa. Po natin. Exodo 32:1 hanggang 35. Nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moises na bumaba sa bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, "Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin dahil hindi natin alam kung ano ang nangyari kay Moses na naglabas sa atin sa Ehipto." Sumagot si Aaron, "Kunin niyo ang mga hikaw na ginto na isuot ng mga asawa at anak niyo at dalhin niyo sa akin." Kaya kinuha nilang lahat ang gintong hikaw at dinala kay Aaron. Tinipon ni Aaron ang mga ito, tinunaw at hinugis na baka. Sinabi ng mga Israelita, "Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto." Pagkakita ni Aaron na sumaya ang mga tao, nagpagawa siya ng altar sa harap ng baka at pinaalam sa kanila, "Bukas magdaos tayo ng pista para sa karagdagan, sa karangalan ng Panginoon." Kaya kinumagahan, maagang bumangon ng mga tao at nag-alay ng mga handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Kumain sila at uminom at inubos ang pagsasaya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumaba ka na dahil napapakasama na mga kababayan mo na inilabas mo sa Ehipto." Napakadali nilang tumalikod sa mga itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang baka at sinamba nila ito. Naghandog ang mga Israelita ng Diyos-Diyos ang ito at sinabi, "Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto." At sinabi pa ng Panginoon kay Moses, "Nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga taong ito. Kaya pabayaan mong lipulin ko sila ng matindi kong galit. Ikaw na lang at ang mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa." Pero nagmakaawa si Moises sa Panginoon na kanyang Diyos, "O Panginoon, bakit po ninyo pinalalasap ang galit nyo sa inyong mamamayan? Inilabas nyo sa Ehipto sa pamamagitan ng dakila ninyong kapangyarihan. Ano na lang po ang sasabihin ng mga Ehipsyo na kinuha po ninyo ang inyong mamamayan sa Ehipto para patayin sa kabundukan at mawala sila sa mundo? O Panginoon, huwag po ninyong ituloy ang matinding galit nyo sa kanila. Huwag nyo po silang patayin. Alalahanin po ninyo na ipinangako inyong lingkod na si Abraham, Isaac at Jacob na pararamihin nyo ang lahi nila sana kasindami ng bituin sa langit at ibibigay ninyo sa lahi nilang lahat ng lupaing pinangako ninyo sa kanila at magiging kanila ito magpakailanman. Kaya hindi na itinuloy ng Panginoon ang plano niyang pagpatay sa kanila, kanyang mga mamamayan. Bumaba si Moises sa bundok na dala ang dalawang malalapad na bato. Sinulatan ang mga utos ng Diyos. Nasusukat ang mga utos sa harap at likod ng bato. Ang Diyos mismo ang gumawa at sumulat dito. Nang marinig ni Josue ang kaguluhan ng mga tao, sinabi niya kay Moises, "Parang may ingay ng digmaan sa kampo." Sumagot si Moises, "Hindi ingay ng digmaan ang naririnig mo, kundi ingay ng mga awitan
Nang malapit na si Moises sa kampo, nakita niya ang Diyos ang baka at ang pagsasayaw ng mga tao, kaya nagalit siya ng matindi. Inihagis niya sa paanan ng bundok ang malalapad na bato na dala niya at nabiyak ang mga ito. Pagkatapos kinuha niya ang Diyos ang baka na ginawa nila at sinunog ito, dinurog niya ito ng pinong-pino at inihalo sa tubig at pinainom sa mamamayan ng Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron, ano ba ang ginawa ng mga tao sa iyo at pinabayaan mo silang magkas? Sumagot si Aaron, huwag po kayong magalit sa akin. Alam niyo kung gaano sila kadaling gumawa ng kasamaan. Sinabi nila sa akin, igawa mo kami ng Diyos na nangunguna sa amin dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari sa taong si Moises na naglabas sa atin sa Ehipto. Kaya sinabi ko sa nila, dalhin nila sa akin ang mga alahas nilang ginto at nagdala nila ito sa akin. Inihagis ko ito sa apoy at mula noon nabuo itong baka. Nakita ni Moises na gumawa na nagwawala ang mga tao at pinabayaan lang sila ni Aaron. Dahil dito, naging katawa-tawa sila sa mga kaaway nila sa palibot. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, sino man sa inyo ang pumapanig sa Panginoon, lumapit sa akin at magtipon sa kanya ang lahat ng mga Libita. Sinabi ni Moises sa kanila, sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na isukbit ng bawat isa sa inyo ang mga espada ninyo. Libutin ninyo ang buong kampo at patayin ninyo ang masasamang tao. Kahit na malapit pa ninyong kaibigan o kapitbahay. Sinunod ng mga Libita ang iniutos sa kanila ni Moises at nang araw na iyon, 3,000 ang taong namatay. Sinabi ni Moises sa mga Libita, ibukod kayo ng Panginoon sa araw na ito dahil pinagpapatay kayo kahit na ang mga anak ninyo at mga kapatid. Kaya binasbasan niya kayo sa araw na ito. Nang sumunod na araw, sinabi ni Moises sa mga tao, nakagawa kayo ng malaking kasalanan pero aakyat ako ngayon sa bundok. Doon sa Panginoon, baka matulungan ko kayong mapatawad ng inyong mga kasalanan. Pero ngayon, patawarin ninyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi nyo sila papapatawad, burahin na lang ninyo ang aking pangalan sa aklat na sinulatan nyo ng pangalan ng inyong mga mamamayan. Sumagot ang Panginoon kay Moses, kung sino ang nagkasala sa akin, ang pangalan niya ay buburahin ko sa aklat ko. Lumakad ka na at pangunahan ang mga tao papunta sa lugar na sinasabi ko sa iyo at pangunahan kayo ng anghel ko. Pero darating ang panahon na paparusahan ko sila sa mga kasalanan nila. At nagpadala ang Panginoon ng mga karamdaman sa mga Israelita dahil sinamba nila ang Diyos ang baka na ginawa ni Aaron. Maganda maganda ang nabasa natin ngayong gabi na ito po ay makikita natin na Diyos ay patuloy na nagtatagubilin sa kanyang bayan. Sa pagtatapos po ay tayo ay Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa kaalaman muli na inyong kalamat binigay sa amin. At muli kami magpapasama sana po at mahingi ng gabay sa kalahati pang sanlinggong darating. Nanawa ay gamitin niyo po kami bilang inyong instrumento sa lahat ng aming makakausap. Salamat po sa laging pakikinig niyo sa aming mga panalangin. Maraming salamat po. Pakigabayan po ang aming mga kapatiran, ang aming mga pastor, ang aming mga namumuno sa aming samahan, ang mga elders at laymen, ang women sa mga kabataan. Salamat pong palagi sa inyo sa lahat ng ginagawa niyong pagmamahal na pinaparamdam niyo sa amin. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay mga kapatid, sa darating na Biyernes, sa araw ng Sabat ay muli niyo akong samaan patuloy natin ang pagbabasa. Happy midweek po sa lahat.